Amanda's POV. Dumadagong-dung ang lakas ng boses ko sa buong lugar. Parang sasabog ang dibdib ko habang nililibot ang mga mata. Hindi ko alam kung nasaang lugar kami, ngunit malawak ang area at may isang eroplanong nakaparada. May 4 na bodyguards na kasamang hinayupak na nakatayo lang din malapit sa entrada ng eroplano. Gustuhin ko mang tumakbo upang makalayo, hindi ko magawa dahil sa panghihina ng buong sistema ko, na kahit sa paggalaw ay nahihirapan ako. Hindi ko mapigilang humagulhol ng iyak na mapagtanto ang pangyayaring ito sa isip ko at natitiyak kong wala na nga akong takas ngayon. Sinungaling ka, Amelia! Kinuha mo lang bang loob ko dahil nakipagsabuata ka dyan sa hayop na yan? Muling sigaw ko nang wala kong makuhang sagot mula sa kanya, kasabay ng walang humpay na pag-agos ng aking mga luha. Akala ko totoong nagbago na siya. Yun pala, may masamang balak lang kaya nagbalat kayong nagbago. Naglakad siya papalapit sa kinatatayuan ko, habang si Damon ay nanatiling nakatayo lang. Hindi ko mabasang emosyon ng hinayupak dahil medyo magkalayo kami sa isa't isa. Ngunit nasa akin ang buong atensyon niya at tahimik lang akong pinagmamasdan. Sis, hindi ka ba natutuwa? Gusto ni Damon na ayusin ang anumang namagitan sa inyo noon. Gusto niya magpakaama sa anak niyo. Mas lalong umawang ang labi ko sa salaysay ni Amelia. Paano niya naman nalaman ng totoo? At anong sinasabi niyang makikipag-ayos sa akin at magpapakaama pa sa anak ko ang hinayupak na to? Shit, napaka-imposibleng sinasabi niya. Ano yung pinagsasabi mo? Saan mo yan nakuha lahat? Puno ng kuryosidad na tanong ko sa garagal na boses. Huwag ka na mag-deny. Naikwento na sa akin ni Manang Teofilan lahat. Katunayan, si Damon talagang pinuntahan ko sa Pilipinas para sabihin sa kanyang totoo. Kaya lang please, ayusin niyo na lang kung ano man ang maging problema niyo. Alam kong mahal mo siya at mahal ka rin niya. Hindi naman siguro kayo makakabuo ng anak kung wala kayong nararamdaman sa isa't isa. Kaya huwag ka naman sanang maging unfair kay Zeus. Pakiusap ni Amelia sa seryosong tinig. Si Manang Teofila pala nagsabi. Kung ganon, hindi na nga ako makakalusot nito. Umiling ako. Hindi makapaniwala sa mga sinasabi niyang mahal ako ng hinayupak. Isa itong kalokohan, ni kahit siguro sa panaginip ay malabong mangyari. Hindi mo alam ang sinasabi mo't ginagawa mo, Amelia. Wala kang idea sa lahat ng pinagdaanan ko sa hayop na yan. Puno ng hinanakit na sabi ko. Pero kung hindi ko ginawa to, magiging unfair ka rin naman kay Zeus. Mahal ko siya, Amanda, at hindi niya deserve na gawin mo lang na panakit butas. He deserves his own family. Yung asawang mamahalin siya at anak na nanggaling mismo sa kanya. And you can't give it to him. Pero ako, kayang-kaya ko yung ibigay sa kanya. Mahabang salaysay ni Amelia at pansin ko rin ang mga luhang naglaglagan sa mga mata niya. Now, I fully understand. Nagawa niya makipagsabuatan kay Damon dahil mahal niya si Zeus at ayaw niyang matuloy ang kasal namin. She is selfish, yet I am also selfish, right? Dahil tama nga siya. Hindi ko pa man talaga mahal si Zeus, sadyang nangingibabaw lang ang takot ko sa halimaw na Damon na ito, kaya ako pumayag na maikasal sa kanya. At kahit saang anggulo tingnan, lumalabas na isa lang din akong manggagamit kahit man mabuting intensyon ko. Sana kinausap na lang ako ng maayos, hindi sana umabot sa ganito. Alam mo bang kaya ko naisipan na magpakasal kay Zeus ay para tuluyang makawala sa demonyong Damon na yan? Para protektahan ang anak ko sa walang pusong lalaking yan. Nakaturong daliri ko sa direksyon ng hinayupak para mas malinaw na siya talaga ang pinupunto ko. Pero sa ginawa mong ito, ipinagkanulo mo lang kami ng anak ko sa lalaking walang kasing ubod na sama. Sa lalaking walang ibang ginawa ko hindi ang pagmalupitan ako. Minaltrato ako ng hayop na yan. Binaboy, binastos at kinawang alipin at lahat yun dahil sa kagagawan mo. Napagkamalan niya akong ikaw na naging kabit ng daddy niya kaya inalipusta niya ako na parang hayop. Ngayon sabi mo sa akin kung nasaan ang pagmamahal doon? Mahabang salaysay ko na ikinaawang ni Amelia. Alam kong rinig na rinig ng hinayupak ang mga sinabi ko. Mas maigi na rin para malaman niya kung gaano ko siya kinasusuklaman. Nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si Amelia. Saglit siyang natahimik ngunit rinig kong mahina niyang paghikbi. I'm sorry kung nadamay ka. I hope I can do something para makabawi. Ngunit nangyari na yun, Amanda. At naniniwala ko na gustong-gustong bumawi ni Damon sa'yo. That's why I am also helping him. Just give him a chance para patunayan yun sa'yo.
Alam kong maaayos niyo pa yan and I wish you good luck. Aayusin ko rin yung sa amin ni Zeus. Seryoso at emosyonal na salaysay ni Amelia, sabay punas na mga luhang naglaglagan sa mga mata niya. Napailing na lang ako habang patuloy pa rin sa pag-agos ang aking mga luha. Kami ni Damon, magkakaayos pa? Napakalabo ng sinasabi niya. Mas lumapit pa siya sa akin at bigla na lamang kami nitong dinukot ang engagement ring na suot ko at mabilis niya itong sinuot sa sarili niya. I guess this suits to me better. Perhaps Damon can buy you a ring worth billion. Ani ang kumikislap ang mga mata habang nakatanaw sa diamanting singsing na suot niya na sumakto rin talaga sa sukat ng daliri niya. Hindi na ako pumalag. Namulat din ako sa realidad sa mga sinabi niya kanina. Masyado akong nabulag sa takot na nararamdaman ko kaya hindi ko man lang naisip na maling-mali pa lang naging desisyon ko. Maling-mali ang pagsamantalahan ng pagmamahal ng isang tao dahil lang sa matinding pangangailangan. At kung tunay ngang minamahal ni Amelia si Zeus, alam ko mas maibibigay niya ang buong pagmamahal na kailangan ni Zeus. Pagmamahal na hindi nakuha ni Zeus mula sa akin. I bet this is goodbye for now. Ako na munang bahala sa anak niyo. I'll take care of him for you. Pangako ni Amelia. Para akong estatwa na hindi makagalaw habang iginiya ng mga tauhan ng hinayupak patungo sa entrada ng eroplano. Wala na akong magagawa pa para makatakas kaya hayaan ko na lang kung anong gagawin ng hinayupak sa akin. Ayaw ko mang paniwalaan si Amelia ngunit umaasa pa rin ako na sanay may isa man lang doon ang totohanin ni Damon. Kahit ang maging mabuting ama na lang sa anak namin kahit huwag na sa akin. Hindi na rin ako lumingon pa. May pagtatampo ako kay Amelia ngunit nasampal din naman ako sa katotohanan ni hindi ko alam kung nakasunod na ba ang hinayupak dahil napakatahimik sa loob ng eroplano hanggang sa naramdaman ko na lang ang pag-angat nito sa ere. Napapikit na lang ako habang isinandal ang ulo ko sa upuan. I badly want to sleep. Gusto ko ipahing ang utak at puso kong nagwawala ngayon. At sana pagising ko maliwanagan ako sa lahat na sana malinawan ako kung ano talaga ang tunay na intensyon ng hinayupak na ito. Amelia's POV. Nagmamatigas ka pa sa una, Amanda. Pero sasama ka rin pala. Bulong ko sa hangin habang malawak na nakangiti tanaw ang papalipad na private plane ni Damon. Right at this moment, nakakaamoy na ako ng tagumpay para sa mga plano ko. Agad akong tumungo sa parlor pagkatapos para sa susunod na hakbang na gagawin ko. From my blonde hair, ay pinakulayan ko ito ng color black at pinariband kagaya ng bagsak na buhok ni Amanda. Magkapareho naman kami ng hairstyle at haba ng buhok, kaya kulay at reband lang ang pinagawa ko. Then after bumalik ako ng mall at bumili ng masusuot kagaya pa rin ng kay Amanda, kailangan magaya kong lahat sa kanya, sa pananamit at postura niya, maging sa pagsasalita, mga hilig at gusto niya. Mabuti na lang at nakapagtanong kaagad ako sa kanya at mabilis ko yung kinabisado lahat. Kailangang maituwid kong pagpapanggap na ito hanggang sa maikasal kami ni Zeus. May binayaran na rin ako para utusan na siyang mag-asikaso sa lahat ng dokumentong aayusin para sa kasal. Kailangang palitan ang pangalan kong pangalan ni Amanda para ako maging legal na asawa ni Zeus. Salamat sa 5 milyon na binigay ni Damon upang maisakatuparan ko lahat ng ito. It's a win-win situation from the both of us anyway. Makukuha niya mag-ina niya, mapapasakin naman ang lalaking mahal ko. Perfect! Kuhang-kuha mo si Amanda. Napakagaling! Manghang puri ko sa sarili sa harap ng salamin. Kahit saang anggulo tingnan, walang magdududa na hindi talaga ako si Amanda. Kaya naman na makontento sa buong itsura ko ay umuwi na rin ako ng bahay. Tinawagan ko na lang si Mommy para magpasundo sa driver niya. Of course, hindi ako pwedeng mag-drive dahil hindi naman marunong si Amanda. Baka mapagdudahan pa ako. At nang makarating ay nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga bago lumabas ng sasakyan. Kailangan kong pakalmahin ang sarili at nang maisakatuparan kung susunod kong gagawin. You can do this, Amelia. Payo ko sa sarili bago lakas loob na naglakad papasok sa bahay. Nasa hallway pa lang ako papasok ng bumungad, agad sa akin ang nakangiting mukha ni Zeus na nakaupo sa may veranda. Saglit ako huminto tuminga muna ng malalim upang tanggalin ang kabang nararamdaman. Hi! Agad na bati ko sa malumanin na boses na tuluyang makalapit sa kanya. Wala namang call sign ang dalawa't lagi ko naririnig na ganito bumati sa kanya si Amanda. Hi, kamustang lakad niyo? Nakangiting tanong nito. Napatitig pa ako lalo sa napakagwapo niyang mukha
Ang kanyang mga mata na animoy napaka-inosente na pinaresan pa ng matangos niyang ilong at may saktong nipis ng labi. Hayst, ang gwapo po ta, sigaw ng isip ko. Amanda, sambit nito sa aking pangalan na siyang nagpabalik sa akin sa realidad mula sa pagpapantasya. Nagtaka siguro ito kung bakit hindi ako nakasagot kaagad. Magsasalita na sana ako nang siya namang paglabas ni Mami sa pintuan. O anak, pinatulog ko na si baby Nathaniel. Teka, bakit mag-isa ka lang? Nasaan ang kakambal mong si Amelia? Nagtatakang tanong nito na mapansing mag-isa lang ako. Umupo na muna ako sa bench katabi ni Zeus at kunwaring hinihilot ang sentido ko. I acted worried sabay labas na isang sulat sa aking dalang shoulder bag. Ma'am, bigla ko naalala na mama nga palang tawag ni Amanda sa kanya at hindi Mami. Ay, shit. Iniwan po ito ni Amelia sa akin. Masaya naman po kami nagbanding sa mall kanina pero nang magpasya po kami umuwi binigay niya po ito sa akin. Inakay ko po siya na umuwi na kami pero may pupuntahan daw po siya. Basahin niyo na lang daw po itong sulat niya ma. Salaysay ko sa malungkot na tinig. Hanggat maaari kailangan kong iwasan ang pagsasalita ng Ingles dahil nagtatagalog lang talaga si Amanda. At mukhang epektibo naman ito dahil kahit si Zeus ay paniwalang paniwala. Base sa reaksyon ng mukha nito, kinuha ni Mami ang sulat at binuklat ito kaagad. Actually, kagabi ko pa ito sinulat. Buti na lang talaga, napakabilis ng utak ko mag-isip ng magandang paraan. Yung kahit panandalian akong mawawala ay mapapanatag ang loob ni Mami at hindi na muna ako hahanapin. Dear Mami, I'm so sorry if I am planning na magpakalayo-layo na muna. I want to be honest with my feelings. I want to be happy that Amanda and Zeus are getting married but I can't deny how hurt I am, Ma'am. Noon pa man ay mahal ko na si Zeus at araw-araw ko po akong nasasaktan sa tuwing nakikita ko siya. Sila ni Amanda na masaya magkasama. Nais ko lang sanang intindihin niyo na lang pong desisyon kong ito. It takes time for me to heal but don't worry about me. I will be fine. Sisikapin ko po makapag-move on at kapag dumating na po yung araw na yon, saka po ako babalik sa inyo. Sa ngayon, kailangan ko munang buuhin ang sarili ko. I love you, Ma'am. Thank you sa lahat. Nagmamahal, Amelia. Matapos mabasa ang sulat ay marahang napahikbi si Mami. Lumapit naman ako sa kanya sabay haplos ng kanyang likuran. Ma, ano pong nakasulat? Kunwaring tanong ko. Inabot naman ito ni Mami sa akin kaya binasa ko ito na nasa tabi ni Zeus. Sinadya ko talagang tumabi sa kanya para mabasa rin niya. Para malaman niya kung gaano ko siya kamahal kahit sa peking sulat lang na ito. Amelia! Napatakip pa ako sa aking bibig at pinilit ang mga luhang kumawala sa mga mata ko matapos itong mabasa. Nilapit ko ang aking katawan kay Zeus kaya agad niya naman akong niyakap kagaya ng nais ko. Mas ginanahan pa akong humikbi dahil sa concern na pinaparamdam niya sa akin kahit pa man si Amanda ang pagkakakilala niya sa akin. Shh! Tahan na. She will be fine. She's a tough woman. Pag-aalo ni Zeus sa akin, nakaramdam ako ng kiliti sa sinabi niya. Tough woman daw ako? Buti naman na may na-appreciate din siyang katangian ko. Kaya pala mailap ang kakambal mo sa atin anak, lalo na sa'yo. At least, bago niya napagdesisyonan ito'y nakipagbati na muna siya sa'yo. Masaya pa rin ako dahil pinili niya magparaya kaysa manggulo sa inyo ni Zeus. She's changing a lot. Emosyonal na sambit ni Mami. Tumango naman ako at marahan ng ngumiti. Hindi ko nga akalain na makikipagbanding siya sa akin bago niya naisipang lumayo. Kahit papano ipanatag na pong loob ko dahil nagkaayos na kami. Pahayag ko sa malumanay na boses. Gayang-gaya ko talaga si Amanda. Pinapakiramdaman ko si Zeus pero tipid ng ngiti lang ang naging reaksyon niya. Ano kayang naramdaman niya sa pagtatapat ko sa sulat? Kuryosong tanong ng aking isipan. Basta, lihim na nagbubunyi ang puso ko. Ibig sabihin kasi nito, kumbinsido sila sa sulat kong ito. Wala silang anumang pagdududa, kaya mas gagalingan ko pang pag-acting. Hindi bale. Araw na lang naman ang bibilangin para tuluyan na ako maging ganap na Mrs. Amelia Montesilio. Araw na lang ang bibilangin at tuluyan ng mapapasakin na lalaking mahal na mahal ko. Amanda's POV. Ilang oras din ako nakatulog dahil sa samot-saring emosyon na nararamdaman ko. Kasalukuyan pa rin lumilipad ang eroplano at napakatahimik pa rin sa loob na parabang wala akong ibang kasama rito. Gustuhin ko mang sumuliyap at ilibot ang mga mata ay pinipigilan kong sariling gawin ito dahil ayaw kong isipin ng hinayupak na may paki ako sa kanya. Saan niya ba ako dadalhin? Iuwi niya ba ako ng Pilipinas?
Inis na sigaw ng aking isip at alam kong malabo pa itong masagot sa ngayon, lalo pa't wala akong ganang unang magbukas ng usapan. Hindi bali nang mapanisan ng laway. Kaya upang ituon ang atensyon ko sa ibang bagay ay inisip ko na lang ang gwapong mukha ng anak ko. Ngayon pa lang namimiss ko na si Baby Nathaniel, kaya hindi pwedeng magtagal ako kasamang hinayupak na ito. Maya-maya pa'y naramdaman ko na lang ang paglapag ng eroplano. Mabuti naman, mahinang usal ko sa sarili at kinalma ko pa rin ang damdamin ko habang nakaupo at nang tuluyan na nga itong lumapag at huminto ay nagsitayuan na rin ng mga tauhan ng hinayupak. Ma'am, bababa na po tayo. Magalang na sambit ng isa. Lumapit pang mga ito sa akin na para bang bubuhatin ako. Kaya ko maglakad. Hindi ako pilay. Inis na saway ko sa kanila sabay tayo. Pero nanatiling nakatayo mga lalaking ito sa daraanan ko kaya nilakasan ko pang boses ko dahil sa inis. Mga bingi ba kayo? Anong balak nyo? Bubuhatin nyo ako? Ang sabi ko, hindi ako pilay at kaya ko maglakad mag-isa. Nakatingala ako silang pinagsasabihan dahil malalaking bulas pang mga ito. As if naman makakatakas ako sa inyo. Pasinghal na dagdag ko pa kaya napakamot na lang sila sa batok. Just follow what you said. Narinig ko na lang ang baritono ngunit kalmadong utos ng hinayupak. At for the first time na narinig ko siyang magsalita, ngayon pa lang siya ganito kakalmado. Masyadong plastic. Inis na sigaw ng aking isipan. Hindi ko alam kung bakit siya nagpapanggap na mahinahon ngayon basta ako hindi niya ako madadala sa anumang kaplastikan niya. Tumabi naman ang mga tauhan ng hinayupak kaya naglakad na rin ako pababa. Yun nga lang nakasunod ang mga ito na talagang ginagwardyahan ako. Hindi ko rin alam kung nakasunod ang hinayupak dahil wala naman akong ganang balingan ang direksyon niya. Kailangang iparamdam ko sa kanya na wala talaga akong pake. Kahit ang totoo'y may isang parte ng puso kong sobrang kuryoso. Kung totoo nga bang mga sinabi ni Amalia. Maya-maya pa'y huminto ng magarang sasakyan sa harapan ko. Binuksan ito ng isa sa mga tauhan ng hinayupak at magalang akong binalingan. Sumakay na po kayo ma'am. Maginoong sambit nito kaya kaagad na sumunod ako. Pansin ko may isa sa sasakyan pang huminto at mukhang doon naman sasakay ang hinayupak. Buti naman naisip niyang ayaw ko talaga siyang makasama sa iisang sasakyan. Sambit ng isip ko at agad din itong pinaandar ng driver. Habang nasa biyahe ay nilibot kong aking mga mata sa dinaraanan naming kalsada. Labis ang pagtataka ko dahil hindi ako pamilyar sa lugar. At nasisiguro kong hindi ito lugar sa Pilipinas dahil ibang disenyo ng mga building dito. Idagdag pang malinis at magandang beach sa paligid. Wow! Lihim ako napahanga. At least ngayon kampante ako na walang gagawing masama sa akin ang hinayupak dahil nasa magandang lugar kami. Ilang minuto pa'y tuluyan ng huminto ang sasakyan. We're here. Sambit ng driver kaya bumaba agad ang mga tauhan ng hinayupak para pagbuksan ako ng pintuan at nang makababa ay talagang mas napamangha pa ako sa napakagandang tanawin ng beach. Kaya nang inilibot kong aking mga mata ay saka ko pa lamang nalaman kung nasaan kami. Welcome to Kauai, Hawaii. Basa ko sa isang nakapaskil na wooden signage. Nasa Hawaii kami? Bakit ako dinala ng hinayupak na ito dito? Naguguluhang tanong ng aking isip. Nagustuhan mo ba dito? I hope you do. But if you don't, we can transfer to another country. Sambit ng isang baritonong boses kaya wala sa sariling napalingon ako sa pinagmulan noon. Nagtama ang aming mga mata. Hindi ko alam kung bakit ibang-iba ngayon ang nababasa ko sa kanyang mga mata. Malungkot na animoy nagsusumamo. Tila ba ibang tao ang kaharap ko ngayon at hindi ang hinayupak na masyadong agresibo at mapanakit. Kaya naman, bago pa ako mahipnotismo sa mga titig niya ako nang kusang umiwas. Kailangang ipaalala ko palagi sa sarili ko na huwag magpapadala sa anumang pagpapanggap niya. Maaaring pain niya ito para makuha ang loob ko, para makuha sa akin ang anak ko. Kahit anuman ang pagpapanggap niyang kabutihan, isa pa rin siyang hayop sa paningin ko. Bakit mo ko dinala dito? Kung ano man ang kailangan mo, sabihin mo na kaagad. Kailangan ako ng anak ko. Sinasayang mo lang ang panahon ko. Inis na sambit ko habang nakatuon ang mga mata sa ibang direksyon. Ngunit isang malalim na buntong hininga lang ang narinig kong sagot mula sa kanya. Saglit na katahimikan pang namayani bago siya muling nagsalita. Maybe we need to talk about it some other time. I know you need a rest.
Magpahinga ka na muna. Marahang sambit niya bago humakbang paalis. Alam na alam niya talagang mainit ang ulo ko kaya siya nang dumistansya. Si Damon Lucifelgon ba talaga ito? Ibang-iba kasi talaga si Damon na kilala ko na walang kasing sama ang budhi at walang pasensya. Maya-maya pa yung mga dumating na babae na mukhang mga empleyado nitong resort. Iginiya ako sa isang napakagandang kwarto at inasikaso lahat ng kailangan ko maging mga pagkain. Inihiga ko na lang ang pagod na katawan sa malambot na kama habang nakatanaw ang mga mata sa salamin na pader, nakitang-kitang magandang view ng karagatan sa labas. Kung ano man ang pag-uusapan namin ay hindi na ako makapaghintay na marinig ito. Kung tungkol ito sa anak namin ay magiging kaswal ako makikipag-usap sa kanya. Bibigyan ko siya ng karapatan kay Baby Amadeus ngunit sisiguraduhin kong hindi niya ito makukuha sa akin. Magkasubukan na kami. Ngayon pa ba ako susuko sa dinami-rami ng naranasan kong kalupitan at karahasan sa kamay niya? Pero paano kaya kung totoo ang sinabi ni Amelia na gagawin niya lahat upang maitama ang mga nagawa niya noon? Malabo, Amanda. Huwag na huwag kang magpapadala sa hayop na damo na yan. Mariing payo ko sa sarili at umaasang mapapanindigan ko ito. Alang-alang na lang sa bukod tanging pride na natira sa akin. Ano ang mangyayari ngayong kasama na ni Amanda si Damon? Mahulog kaya ang dalaga sa kabaitang ipinapakita nito sa kanya? At si Zeus, mahalata kaya niyang si Amelia at hindi si Amanda ang kasama niya? Matupad kaya ang pangarap ni Amelia na makasal kay Zeus? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.